Ano po yung tamang sales technique or sales presentation? Ayan. Paano ba gumawa ng presentation? Sige, simulan natin doon. Bibigyan ko kayo ng, siguro, maiksing overview kung paano yung pinakamagandang structure or kung ano yung, at the same time, ano yung mga magagandang elements ng sales presentation. Okay? So, ito, share ko sa inyo yung aking screen. Okay, so kapag gumagawa ako ng sales presentation, ang isa sa mga unang kinaklarify or nililinaw ko ay kung para kanino yung sales presentation na yon. Okay? So doon kasi kapag malinaw sa iyo kung para kanino yung sales presentation na yon, mas magiging madali na lang kung ano yung sasabihin mo doon sa presentation mo. Okay, bakit importante yun? Bakit mahalaga na malinaw or klaro kung para kanino yung presentation? Ganito yan. Sa sales presentation kasi, iikot yung sales presentation mo sa dalawang bagay. Ito palagi yung lagi nating pinag-aaralan, no? Yung dalawang bagay na yon is yung problem at yung desire ng prospect. Okay? Problema at pangarap sa Tagalog, no? Problema at pangarap. Now, tanungin kita, tayong mga tao, pare-parehas ba tayo ng problema at pangarap? Parehas ba o magkakaiba? Obviously, magkakaiba. Yun yung magiging problema kapag hindi klaro kung para kanino yung presentation mo. Magiging kalat, magiging sabog, at magiging paligoy-ligoy yung presentation mo. Okay? Kapag yung presentation mo ay para sa lahat, no? Para sa lahat ng tao, magiging paligoy-ligoy yung presentation mo. So ngayon, kapag klaro kung para kanino yung presentation mo, magiging klaro din kung ano yung problema at kung ano yung mga pangarap na itutukoy mo doon sa presentation mo. Okay? So for example, kung ang presentation mo ay para sa mga parents na merong trabaho na gustong magsimula ng sarili nilang business. Yan. Ngayon, medyo may clarity na. Tama ba? May clarity na. Ano ba yung mga problema ng parents? Sige nga. Magulang, isang pamilyadong tao. Yan. Pamilyadong tao na nagtatrabaho at gustong kumita ng mas malaki, gustong mag-start ng sarili nilang business. So ngayon, pwede ka nang magsulat ng mga specific na problem nung specific na person na yon. Okay? Ang tawag po doon is target audience. Kapag ginagawa nating specific para sa specific na tao, yung ating presentation, basically ina-address na natin kung sino yung ating target audience. Ayan. So Rene, ang unang kailangan mong gawin is i-define or i-clarify, linawin kung para kanino yung presentation mo. Yan. So for example, kung gagawa ako ng presentation para sa mga pamilyado na may trabaho pero naghahanap ng way para madagdagan yung kinikita nila, ang ililista kong problema ay ang mga ito. Example, possible na hindi sapat yung kinikita nila para itaguyod yung family nila. Okay? Pangalawa, dahil may trabaho sila, possible ang problema nila ay possible na hindi sila masaya doon sa kasalukuyang trabaho nila. Okay? Pangatlo, problem nila, possible na gusto nila mag-start ng business pero hindi nila alam kung paano. Okay? So, meron ng specific na problem. Alright? Tapos, desire. Yan, pangarap. Ano yung kagustuhan? Dahil specific nga yung target audience, kapag pamilyado ka, ano ba usually yung mga pangarap mo? Iba kasi iba yung pangarap ng binata tsaka ng pamilyado na. Tama ba? Nung single ka pa, nung single ka pa, iba pa yung pangarap mo, di ba? Iba pa yung mga goal mo sa buhay. So ngayon, kapag in-specific mo yung target audience mo, pamilyado, may family. So ngayon, may specific mo din kung ano yung mga pangarap nila. So usually, kapag pamilyado na, ano yung mga pangarap? Sige nga.
sa mga pamilyado na dito. Ano yung mga pangarap ng pamilyado na gustong umasenso sa buhay, gustong magdagdagan yung kinikita, gustong mag-business? Ayan, sabi ni Reyna, ma-secure yung education ng mga anak nila. Ayan, so kumbaga masuportahan yung pamilya. Tama ba? Ayan, pangalawa din, isa pa, kulang yung oras sa pamilya. Ayan, isa pa sa mga problem, no? Hindi sapat yung oras nila kasi nauubos doon sa trabaho nila. So, gusto nilang madagdagan yung oras na nai-invest or nailalaan nila dun sa pamilya nila. So, ngayon, nagkakaroon na ng clarity kung ano yung mga problem at kung ano yung mga pangarap or desire na imi-mention mo doon sa presentation. So, ako ngayon, pag gagawa ko ng presentation, ang bungad ko doon sa presentation, parang ganito. Hello and welcome in this presentation. Itong presentation na to ay para sa mga hardworking parents na gustong mag-start ng kanilang sariling business. Okay? So, specific. Kung ang problema mo ay hindi sapat ang kinikita mo o kaya naman hindi ka na masaya dyan sa trabaho ang ginagawa mo, para sa'yo itong presentation na ito. At kung ang goal mo, ang desire mo ay masecure at masuportahan yung pamilya mo at kung gusto mong madagdagan ang kinikita mo para maitaguyod mo at masuportahan mo yung pamilya mo, para sa iyo itong presentation na ito. Okay? Now, ito tatanong ko sa inyo kung yung nanonood ay isang pamilyado, gustong mag-start ang business, gusto mag-start ng sarili niyang business, na mayroong existing na trabaho pero hindi masaya, hindi pa enough yung kinikita niya sa trabaho niya, ang tanong ko sa inyo, magiging interested ba o mahuhook ba kagad yung person na ganon dun sa presentation? Sige nga. Yung someone na nandun sa target audience na yon, someone na pamilyado, may trabaho, at gusto mag-start ng business, sa tingin mo, mahuhook ba siya at magpe-pay attention ba siya doon sa presentation? Yes. Diba? Kasi nga, para sa kanya, kumbaga naka-tailored para sa kanya yung presentation. So, ang tawag po doon is sa marketing, no, target marketing po ang madalas na tawag doon. Kumbaga, is specific. So, ikaw, pag gagawa ka ng presentation, wag yung labo-labo, wag yung para sa lahat. Kailangan specific at laser focus yung message mo. Okay? So, ayun yung isang tip na mabibigay ko sa inyo, no? Pangalawa, kapag gumagawa ako ng presentation, ang next na ginagawa ko, lahat ng possible questions, possible concerns, at possible objections tungkol doon sa offer ko, doon sa product ko, doon sa service ko, nililista ko po yun. Okay? Tapos, ang next na ginagawa ko ay ino-organize ko yung mga objections and questions na yon sa order of priority na sa tingin ko ay kumbaga kung ano yung pinakamabigat, ano yung pinakamalaking questions, ano yung pinaka-importanting questions and objections nung prospect, yun yung inuuna ko. Okay? Nasusundan nyo? Again, ililista mo yung objections, questions, and concern, tapos uunahin mo yung mga pinakamalalaki at kumbaga kung ano yung questions and objections na mas importante para doon sa prospect. Okay? Kung familiar kayo doon sa concept na eat the biggest frog first. Alam niyo ba 'yon? Narinig niyo na 'yon? Uunahin mo yung pinakamalaking concern ng prospect mo. Okay? Tapos, ito na. Kapag nalista mo na lahat ng questions and concerns ng iyong prospect, ang next na ginagawa ko ay gumagawa ako ng pangsagot dun sa bawat objections na yon. Okay? Pangsagot, in a way, ang pinaka-best na sagutin yung mga objections at questions ay through stories. Kumbaga, hindi directly. Kumbaga, kung ang question ng prospect mo, scam ba yan? Hindi mo sasagutin ng hindi. Ikukwento mo, no? May i-deliver ka na kwento, magsasabi ka ng kwento na sasagot ng objections na yon. For example,
ganito ko siya sasagutin. Yung objection na scam. Yan. Di ba? Sino sa inyo yung nakaka-receive ng objections na yun na madalas? Scam ba yan? Yan, madalas yan kapag ang product na binibenta mo is related sa pera. Scam ba yan? Pwedeng business opportunity, pwedeng financial instrument, pwedeng investment, laging merong objection na scam. Okay. So ako, madalas, ganito ko siya sinasagot. By telling my personal story, o kaya naman by telling a story ng someone na kakilala ko. Parang ganito. Possible na inisip mo kung scam ito. Kung scam ba itong blank. Scam ba itong ino-offer ko. Alam mo, ganyan din yung inisip ko dati. Yan din yung naramdaman ko, natakot din ako. Baka scam yan. So, nakaka-relate ako sa'yo, naintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero natutunan ko na yes, totoong merong mga scam, totoong merong scam na business opportunity, pero natutunan ko na hindi pala lahat ay scam. Meron palang legitimate na blank business opportunity or investment opportunity, kung ano man yan. Natutunan ko na para malaman mo pala kung legit ang isang business, ito yung pwede mong gawin. Okay, so i-educate mo na siya. So ang tanong, dyan sa ino-offer mo, ano yung mga paraan para malaman kung legitimate nga yung opportunity mo? And I'm hoping talagang legitimate yung ino-offer mo, ha? Siyempre, kapag scam yung ino-offer mo, hindi mo talaga ma-overcome yung objection na yon, di ba? So, ayun, share mo siya. Ang tawag po doon sa ganong framework is feel, felt, found. Sulat mo. Feel, felt, found. Siguro nararamdaman mo, nararamdaman niya, siguro nararamdaman mo or iniisip mo, baka scam yan. Felt. Naramdaman ko rin yan before. Or meron din akong kakilala, ganyan na ganyan yung naramdaman. Found. Ito na yung pangatlo, found. Pero I found out na kung ano man yung kung ano man yung sagot mo dun sa objection na yun. Okay? So for example ng found out na story ay parang ganito. Nalaman ko na lahat pala ng industry may scam. Actually, hindi lang sa business or hindi lang sa industry. Pati sa mga profession, meron ding scam. Nakarinig ka na ba na mayroong scammer na politician? Tama ba? Sa politician, meron bang matino at meron ding scammer? Totoo ba yun? Pagdating for example, sa profession na pagdodoktor, meron bang diretso, tapat na doktor at meron ding bang baluktot o scammer na doktor? True or false? True. So, ganun din pagdating sa business opportunity, ganun din pagdating sa investment, meron ding baluktot o meron ding scam, pero meron ding totoo or lehitimo. So, gaganon mo, ipaparealize mo sa kanya. Kaya yun po yung isang paraan. Sa pamamagitan ng personal story mo siya, pero ang ending, pinaparealize mo na sa kanya na, ay, oo nga, no? Again, lahat ng objections and questions or concerns ng mga prospect mo, dapat isa-isa mo yung masagot. Basically, ganito po. Yung entire presentation mo, and yung entire presentation na ginagawa ko, ay nakadesign lamang para sagutin lahat ng questions at objections ng mga prospect. Hindi po yun para magpasikat ka, para magpasiklab ka, hindi para sabihin na napakaganda ng product mo. Lahat lang po na sasabihin mo is para i-address yung question at objections ng prospect mo. Bakit mo sasabihin epektibo yung product na binibenta mo? Kasi yun yung question ng prospect mo. Kung hindi yun ang question ng prospect mo, hindi mo na kailangan sabihin. Kaya ang reason ko bakit mo sinasabi na, ay, naging effective yan kay ganito, effective yan sa client ko, effective talaga to, kasi yun ay question at tanong or objections ng prospect mo. Okay? So, ganun po gumawa ng effective na presentation. Again, be specific do sa target audience and then sasagutin mo lang lahat ng objections at question ng prospect. Okay?
So, yung question na sulit ba yan, mahal ba yan, o kaya magkano ba yan? Ayan. Sino sa inyo yung madalas na nakaka-receive ng ganong question? Magkano ba yan? HM ba? HM po. How much po? Basically, yung tanong na yon, panggap yung tanong na yon, yung how much. Sabihin mo nga dyan, panggap. Hindi po totoo yung question na how much. Ang talagang tinatanong niya doon ay, sulit ba? Yun yung question doon. Yung pera bang ibibigay ko sa'yo, yung pera bang ibabayad ko sa'yo sa business mo, mas malaki ba yung makukuha ko? Kasi ganun mag-isip ang mga tao, di ba? Gusto natin, mas malaki, mas matimbang yung makukuha natin. Okay? So, yun yung sagutin mo. Hindi magkano. Kasi pag kadalasan, kapag tinanong ng prospect magkano, ang isasagot ng seller or ng presenter, yung amount. 5,000. Hindi po ganun sagutin yun. Kasi nga, yung magkano, hindi po yun yung totoong tinatanong nila. Ang tinatanong nila is sulit ba? Okay? So, ikaw, kapag tinanong ka, sulit ba? Hindi mo isasagot yung presyo ng product mo, tama ba? Ang isasagot mo ay kung ano yung kapalit ng ibabayad. So, parang ganito sasagutin yan. So, malamang tanong mo, magkano? Magkano itong product na binibenta ko at kung sulit ba? O, simulan natin sa kung ano yung makukuha mo. Ayan. O, unti-unti mo na sasabihin sa kanya, ito yung makukuha mo, ito yung specific na makukuha mo, at ito yung mapapala mo dyan, ito yung magagawa niyan para sa'yo, at ito yung magiging benefit niyan para sa'yo. Okay? So, ganito po yan. Ang tawag doon sa ganong delivery, sa ganong strategy is called FAB or FAB. Sabihin niyo dyan, FAB. FAB. Yan. Ibig sabihin po ng FAB, sino nakakaalam ng FAB? FAB stands for, sulat niyo po features, advantage, at benefit. Features, advantages, at benefit. Ano ibig sabihin yan? Ganyan po. Ganito nyo po sasagutin yan kapag may nagtanong magkano ba. Laging FAB, features, advantage, and benefits. So, kapag nagbayad ka ng 5,000 pesos, ito yung makukuha mo. Item number 1. Item number 1, sasabihin mo yung feature. Ano ba yung feature? Basically, kung ano yung makukuha nila. Okay? So, ano ba yung kapalit na makukuha nila? For example, supplement. Sabihin mo, supplement. Yun yung feature. Basically, pag sinabing feature, ano ba yung makukuha nila? So, tanungin kita, sige nga, ano yung makukuha ng prospect mo kapag nagbayad siya sa'yo? Isa lang, kahit isa lang. Yung ibang mga offer nyo, marami, di ba? Maraming kasama. At least isa lang. Kapag nagbayad siya sa'yo, ano yung makukuha niya? Sulat nyo dyan. Kung ano yung makukuha, wala pa tayo sa feature, wala pa tayo sa magagawa, wala pa tayo dun sa mapapala. Features pa lang. Ano yung makukuha nila? Yeah, kasi minsan confusing po yan. Features, advantage, and benefits. Kaya po tinatagalog natin. Kapag sinabing feature, ano yung makukuha nila? Kapag kotse yung binibenta mo, ang isang feature doon ay yung may airbag. Ayun po yung makukuha nila. Feature. Okay? So minsan yung offer mo, maraming feature. Tama ba? Ayan. So kahit isa lang na feature. Ayan. So, sabi ni Eda, knowledge and information, basically online course. Feature po yun. Ano yung makukuha nila? Checklist. Ano yung makukuha nila? Yun yung feature. Yan. Financial training. Kung ano pag nagbayad na sila, guys ano yung makukuha nila kapag nagbayad na sila sa iyo? Ang pinag-uusapan po natin dito, sales presentation. Paano ako gumawa ng sales presentation? At sinasagot natin yung objection na HM ba? Or how much ba? Okay, so test, ang sagot ni test, all-in-one health solution. Possible, pero be specific, guys. Be specific. Ano yung makukuha nila? O ano yung mga kasama, ano yung isa sa mga makukuha nila kapag nagbayad sila ng pera sa iyo? Be specific, For example, education. Ano ibig sabihin ng education? Online training ba yan?
May one-on-one coaching bang makukuha? May course ba na maa-access? Be specific. O yan, sabi ni Rio Lim, online training. Yan. So, kapag nagbayad ka ng 5,000 pesos, ma-access mo yung online training na ang title ay blank. Yun po yung feature. Okay? Is specific. Ayan. And kapag mag-mention kayo ng feature, ito po, tip lang, additional tip, huwag nyo gagawing vague. Ibig sabihin ng vague, malabo. For example, financial education is medyo vague. Di ba? Online training is vague. Malabo. So, lagyan mo po, kung mayroong pangalan, sabihin mo yung pangalan. Kung may title yung training, sabihin mo yung title ng training. Pag wala, lagyan mo po ng pangalan. Diyan po magaling si Apple. Pansin nyo yan? Si Apple, yung feature niya, pinapangalanan niya ng malupit. Something na malupit. For example, yung cellphone niya, usually, anong tawag ng mga ibang company dito sa harapan na to? Dito sa glass na nandito sa harapan ng cellphone natin. Anong tawag ng ibang company dyan? Sige, pakitype nga dyan. Screen, di ba? LCD, yan, LCD. Pero Apple, hindi. Matalino sila eh. Alam nila, magaling sila mag-market eh. Ang tawag nila dyan is Retina. Retina display. Basically, LCD. Di ba? Pero pinapangalanan nila. Kasi gusto nilang iba to. Pero same lang naman. So, ganun din. Huwag mo ibe-big yung feature. Huwag mo gagawing malabo yung feature ng offer mo, ng product mo. Pangalanan mo para maging kakaiba. At the same time, tumatak din sa isip ng prospect mo. Magbabayad. Kaya ang lakas nila maningil, di ba? Kaya kahit ang mamahal ng product nila, may bumibili pa rin. Ayan. So, again, feature, kapag nagsabi ka ng feature, kailangan specific at sabihin mo lang, ano yung makukuha nila? Pangalawa, advantage. Dito po maraming nalilito, no? Advantage and benefit. Kapag sinabing advantage is ano yung magagawa. Yan. Ano yung magagawa nung feature na yon? Okay, again, hindi magiging benefit sa'yo kung hindi anong magagawa nung feature na yon. Ganito po para mas madali nyong ma-separate kung ano yung benefit tsaka yung advantage. Ang pinagkaiba po ng advantage sa benefit, yung advantage ay tungkol pa rin dun sa feature, tungkol pa rin dun sa product. Yung benefit ay tungkol naman dun sa customer or dun sa taong bibili. Yan. Ito, tanong, yung protection, tungkol yun saan yun? Sa product o tungkol dun sa bibili? Yung save life, tungkol ba yun sa product o tungkol sa bibili? Sa bibili. So, hindi yun yung advantage. It's a benefit. Tama? So, ano yung advantage? Ganito po yung advantage. Kapag bumangga yung sasakyan, bubukas siya. Yun po yung advantage. Bubukas yung airbag. Okay, again, ano yung mangyayari, ano yung magagawa ng feature. Yun po yung advantage. Pag nagkaroon ng aksidente, wala pang isang segundo, bubukas yung airbag. Okay, yun yung advantage. Ito naman yung benefit. Para po mailigtas yung buhay nung nagmamaneho o nung mga nakasakay. Yun po yung benefit. Okay? For example, feature na binibenta mo. Ano ba yung, sige nga, mag-ano kayo ng mga feature na binibenta nyo dyan. Tingnan natin kung ano yung mga sinabi nyo kanina. Ayan, ito si Angeles. Sabi ni Angeles, nagbibenta siya ng supplement, tama ba? Ayan. So, yung pag-boost ng immune system, is that advantage or is that a benefit? Sige nga. Kapag ininom yung supplement, ang gagawin niya, i-boost niya yung immune system. Is that an advantage or benefit? So, tama si Kelvin Clint, yan, tsaka si Prince, no? Advantage. Yung magagawa pa din ng product, di ba? Kumbaga hindi pa yung tungkol do sa tao. I-boost niya pa lang yung immune system mo.
Kapag na-boost na yung immune system, ano mangyayari? May iwasan na magkasakit. Di ba? Magkakaroon ng healthy katawan. Ayan. So, yung magkakaroon ng healthy na pangangatawan at makakaiwas sa sakit, yun yung benefit. Okay? So again feature, ano yung makukuha ng prospect, ano yung makukuha ng customer kapag nagbayad siya, advantage, ano yung magagawa ng feature o ng product na yon, benefit, ano yung maitutulong nun or ano yung mapapala ng customer na bibili doon sa advantage. Ayan. So ganun po yung pagsagot ng how much na question. Yan. So, malinaw ba? Are you learning something today? Tonight pala. So, ganun lang po. Naglalaro yung presentation ko. No? Again, kailangan specific sa target audience. And nililista ko lang din lahat ng mga objections at question ng prospects. Tapos isa-isa kong sinasagot. Kumbaga, yung buong presentation ko, nakadesign lang yon para sagutin lahat ng questions and objections ni prospect. Kasi tandaan nyo, yung prospect mo, kapag mayroong question yan, kapag may tanong yan na hindi nasagot, doon siya hindi bumibili. Kasi meron siyang confusion. Meron siyang katanungan na hindi nabigyan ng kasagutan. So ikaw, ang goal mo sa presentation mo, lahat ng tanong na meron sila ay masagot mo. Kaya minsan, or kaya madalas, mas mataas yung conversion rate kapag one-on-one selling. Kumbaga, kinakausap mo talaga. Bakit? Kasi meron kang opportunity na tanungin yung prospect kung meron pa siyang naiiwan na question. Meron ka pa po bang naiiwan na question? Meron ka pa bang katanungan na hindi ko pa nasasagot? Meron ka pa bang tanong? So ikaw, kapag meron pa naiiwan tanong, sasagutin mo yun. Okay? So ikaw, kapag webinar presentation, kailangan prepared ka. Kailangan alam mo sa simula pa lang kung ano yung mga possible questions nung mga attendees mo, nung mga pinepresentahan mo. Kasi ikaw, ang goal mo, sagutin lahat ng questions nila.